Kamusta po, YouTube? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita po namin. Lagi po namin nakakasama, kakwentuhan dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload. Everyday po tayo naghahatid ng tulong sa mga kaibigan po natin na namumblema sa usapang relasyon. Pag-usapan natin ngayon mga kapapong is kung halimbawang tayo ay ginagawang option. Lagi na rin po natin pinag-uusapan yan before dahil marami na rin po tayo na ibahagi kung anong dapat gawin. Pero ngayon mga utol ay bibigyan linaw natin kung ano ba talaga yung mga dapat nating isa-isip. Kasi minsan di ba pagka emotionally wounded tayo ay nasasaktan or let's say nakafocus tayo sa isang tao. Dahil sa mahal natin ito mga kapapong, araw-araw ay parang wala tayong nakikitang mali. Minsan napapansin natin na yung pala tayo ay napapasura na, tayo ay halos hindi na pala makapagbihis ng matino mga utol dahil nga po sa pagmamahal natin sa kanya. Hindi natin to napapansin na sa bandang huli pala, tayo na pala ang agrabyado. Bago natin talakayin niya mga kapapong, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo dumiretso, gusto ko po muna sanang maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga short video at syempre po mga latest update po, mga komento, mga sagot po dito po sa ating channel mga utol. Pag-usapan na natin ngayon kung halimbawang tayo ay may malalim na pagtingin, malalim na pagmamahal, nararamdaman natin na ang isang tao ay sobrang importante sa atin. Kaso mga utol ay hindi nito na ibabalik ang dapat nating maramdaman. Kumbaga, tayo nga po ay binibigyan ng half love or let's say less love, less affection, less care, less importance mga utol. Baliwala. Sabi nga, you put them first. Kumbaga number one priority mo sila. But he or she barely invests or never really invest at all. Sabi ko nga po mga utol, hindi natin to napapansin. Kumbaga hindi natin nararamdaman dahil sa sobrang pagmamahal natin sa taong to. Pero yung pala, tayo na nga po pala ay tinitreat na isang dakilang option. Today mga kapapong ay babanggit tayo ng ilang mga bagay na dapat nating isa-isip kung halimbawang tayo ay tinatrato bilang alternatibo nga po. Siyempre, magbibigay din po tayo ng mga detalye kung ano dapat nating gawin kung halimbawang nararanasan natin to. Una, hindi ka dapat magpilit or magmakaawa kapatid na tatuhin ka ng normal, mahalin ka, bigyan ka ng oras, bigyan ka ng malalim na importansya at pansinin. Dahil malinaw naman po mga kapapong na kung love, relationship, syempre po yung treatment ng maayos ang hinahabol natin or kagustuhan po natin sa kanya, syempre dapat hindi na po natin pinag-uusapan to. Dahil kumbaga parang hindi na po doon nag-define eh. Kumbaga wala na rin pong halaga yung ginagawa niya sa atin. So anong treatment? So anong point pa po na tawagin itong isang relationship mga utol kung hindi naman po pala natin ma-achieve yung talagang pinapangarap nating pakikisama or pagmamahal? Opo, alam naman po natin na sa isang relationship or pakikipagrelasyon mga utol ay may mga struggles talaga. May mga pinagdadaanan, mga shortcomings, mga kakulangan. Pero ang pagbigay ng care, oras, pagmamahal, importansya mga utol ay basic lang naman when it comes to relationship objectives. Dapat nararanasan natin to, dapat ibinabalik sa atin ang tama, katulad din po ng ibinibigay po natin. Ikalawa po, don't ever waste your time. Kumbaga parang nakikiusap ka sa kakapiranggot na oras at pagmamahal, pagtingin na hinahanap mo sa kanya mga utol. Dahil kumbaga, it's a complete waste of time kahit saan naman po natin pag-usapan yan. Ang isa pa pong masama dito or isa pa pong disadvantage nito mga utol ay baka hindi na po tumating, baka hindi na po makarating yung tao magbibigay talaga ng value sa inyo dahil kumbaga nakaharang eh. Isa na nga dyan kung halimbawang ikaw ay nakatutok sa taong to, hintay ka ng hintay, nakikiusap ka na, tratuhin ka naman na mabuti, ng patas mga utol, hindi mo napapansin na meron na pala mga ibang nakatingin sa'yo, napaparating actually pero nasasalag mo, nahaharangan mo dahil nga po sa pagtingin mo sa taong to kakahantay.
Kaya much better kapatid ay huwag po nating aksahin ang oras natin dahil dito papasok ang swerte at yung taong magbibigay talaga ng value sa inyo mga utol. A person na may tuturing natin na sayang kung halimbawang magwe-waste tayo ng time. Dahil ito yung mga taong susuporta talaga sa atin at yung hinahangad nga po natin na pagpapahalaga. Remember mga kapapong na kung ikaw ay tinatrato ng ganito, don't ever think na ikaw ang may kasalanan. Kumbaga parang ginagawan mo ng paraan, pinipilit mo ang iyong sarili para maging maganda sa paningin, maging positive po sa kanyang outlook. Hindi po tama ito mga kapatid. You shouldn't strive harder para maging priority lang po ng isang tao mga utol. Ito po ay itinuturo na po sa atin kahit po ng mga bata tayo. Kasalukuyang tayo ay emotionally attached kaya nahihirapan tayo. Pero kung isa-set aside natin to at ibabalik po natin yung mga natutunan po natin or yung tama mga utol ay malalaman po natin ang tamang direction. Whatever the reason, kung ano man po ang sinasabi nila sa inyo, alam ko po yun eh. Sometimes kasi may mga reason na kumbaga parang pinaniniwalaan natin. Sinasabi na medyo kulang sa ganito, kesyo may mga priority tulad po ng trabaho, pamilya, business, mga bagay na yan mga utol. Whatever the reason, kung ano pa po yan, hindi po dapat natin ipinaglalaban or hindi po dapat tayo lumuluhod para lang po sa atensyon ng taong karelasyon po natin. Kaya ko po laging ipinapaalala at binabanggit na don't ever waste your time dahil dito po natin dapat ginagamit ang pagiging positibo. Dahil pagka ginawa po natin yung mga utol ay bigla niya po tayo mapapansin. Bigla niya po makikita ang iyong halaga instead of following him or her sa direction na gusto niya. Kasi po, sa patuloy na pagsunod natin, paghabol natin at patuloy na inaalaw natin to na ginagawa sa atin mga utol ay parang sinasabi na rin po natin na tama ang ginagawa niya. At parang ipinararating na rin po natin sa taong to na talagang less valuable talaga tayo. Also mga utol, isaisip natin na kung ganito ang tinatrato sa atin ng taong minamahal natin, it's either he or she choose you or lose you mga kapatid. Kaya it's always best kung ganito ang trato sa atin to let go of the idea. The main idea na lumalim pa ng lumalim na tuluyan tayong ma-fall at mahulog sa taong to. Kanina binanggit ko earlier na it's a complete waste of time. Pangalawa, hindi po dapat tayo nagpipilit mga utol para lang maging importante sa isang tao. Kahit sa ang larangan po yan lalong-lalo na po sa relationship. Binanggit ko rin po na hindi darating ang taong to. Better things na pwedeng dumating sa atin. Now, kung magbibigay ka ng ultimatum, yung ginagawa po ng iba, yung parang time frame mga utol, pwede rin po ito mga kapapong. And then after a while, na if he or she still treats you badly, kumbaga ganun pa rin po yung ginagawa sa atin. Ginawa na po natin ng paraan, kumbaga parang ipinakita na po natin sa kanya kung anong dapat, nag-set na po tayo ng mga certain boundaries, nag-usap na po kayo mga utol, at still, ganun pa rin po ang ginagawa sa atin ng ating mahal. Merong isang effective way, at kadalasan naman po, ito dapat talaga ang gawin natin. Psychologically speaking kapatid, na kung ang trato sa atin ay immature, kumbaga parang bata, na parang hindi talaga tayo binibigyan ng halaga. Alam niyo po ba na ang sagot din po dyan kapatid ay childlike process. Yun din po ang dapat nating gawin. Yun din actually ang dapat mong ipakita sa kanya. Feel free to show them less interested ka. At yung laging sinasabi nga po natin, huwag tayo mag-atubili or huwag tayo mag-second thought. I-ghost nyo. Alam ko po na ni minsan ay hindi nyo po naisip ito. Kumbaga, wala sa isip natin at hindi po natin options. Pero ako na po nagsasabi sa inyo na pag ang trato sa atin ay ganito mga utol, let go, walk away. Kaya ako naman po sinasabi o ina-advise po yan mga kapapong dahil alam kong dito po niya makikita ang importansya nyo. Kung halimbawa kasing tayo ay susunod, kung tayo nga ipapakita natin sa kanya na parang okay-okay lang, mga utol, darating po ang mahabang panahon, darating po ang mahabang pagkakataon, pero ganun pa rin po ang itatrato niya sa atin. Bababa at bababa at bababa pa po ito mga kapapong. In order for that situation to change, kumbaga para maging game changer, kailangan po nating i-develop
ang sarili natin. Kumbaga, ipakita natin sa kanya na hindi tayo ganon mga utol. Kumbaga parang kung ganyan din lang ay tatrato mo sa akin, it's better to leave you alone mga utol. Yan po ang tamang sagot para mapansin niya kagad na siya po ay biglang nawalan. Let him or her feel rejected sa mga bagay na to. May mga situation siguro na medyo tataas ang kanyang pride, pero sa bandang huli, ang pinaka bottom line nito ay hindi kanya inalipin. Kumbaga, hindi kanya hinawakan. Kumbaga, hindi kanya tinratong basura mga kapatid. Maraming salamat po. And syempre po, tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa patuloy na suporta po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat.